umaga, hapon, gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang ating book report sa asignaturang pagbasa. So, syempre po, unahin po natin ang pag-uulat ng tatalakayin. So, ang una po natin ay pamagat ng aklat, ang may akda, buo ng aklat, mga tauhan at kanila mga papel, tema ng aklat, reaction at pagsusuri. At ang panghuli ay yung conclusion po. So, simulan na po natin. So, sa pamagat, ang pamagat po natin ay ang wake up or sleep. O sa Tagalog man, gising o tulog. Tagapagsalin po dito ay si Denise Malano. Ang taon po ng pagkakalathala ay noong January 1, 2020 po. So, ang genre po natin po sa napili natin na book ay isang nobela, isang young adult romance po. So, dako na tayo sa information sa may akda. So, ang may akda po dito ay si Tiana Vian. Siya po ay isang creator, isang manunulat ng mga character-driven stories na nakakainghay sa kabataan at mga mababasa sa contemporary fiction. So, basically po, si Tian Vian ay isa po siyang manunulat na gumagawa ng nobela para sa kabataan po. Sa kanyang mga isinulat, madalas niyang tinatalakay yung mga karanasan, mga damdamin at mga suliraning nararanasan ng mga kabataan ngayon. Tulad na lamang ng pagkakaibigan, pamilya at pagkatuklas na sarili. Dahil dito ay madaling makakaugnay ang mga mababasa sa kanyang mga kwento. Kasi nga, relate yung estudyante dito sa kanyang mga aklat. So, ito po yung iba niyang nasulat, Wake Up or Sleep, at yun po yung ni-report po natin. At pangalawa naman ay She Crossed That Bridge noong February 15, 2025, at yung pangatlo naman ay yung Smile for the Wrestler 2021. Dako na po tayo sa buod ng may akda. So, unang-una po talaga ay yung mga tauhan. So, ang mga tauhan po dito ay napakarami po sa aklat. Pero, yung nilagay ko dito ay yung mga kadalasan ng makikita mo na names dito sa aklat natin. So, yung mga tauhan po natin dito ay si Bla Blossom, Prim Sasaki, Sleep Kaiser Topaz, si Zil ay isang kaibigan, Sofia ay kaibigan ng nanay ni Blossom, tatay ni Blossom, kapatid ni Blossom. Si kapatid po ni Blossom ay hindi po specified yung name po. So sa teacher naman ay hindi rin specified, at yung mga ibang kaibigan niya naman po na si Azul, Jenna, Ivy at iba pa. So sa tagpuan ay yung lugar kung saan nagtagpo at saan nagsimula yung kwento po. So sa kwento po ay nagaganap sa modernong panahon na nagsimula sa bus terminal kung saan nagumpisa ang biglaang pagkikita ni Blossom at Sleep Kaiser Topaz. So dito po ay nakita po sa bus terminal kasi si Blossom kasi ay galing Manila tapos papauwi siya sa Mariviles, tapos si Sleep naman ay papunta rin siya sa Mariviles para uwian yung kaibigan na si Zil. So suliranin na po sa problema sa kwento. So doon na po nagsimula yung sa afternoon tagpuan po, doon na po nagsimula yung kwento. So sa problema sa kwento naman, bagaman si Blossom ay isa siyang masayahin na babae, isa siyang joker. Lahat na lang na makikita niya, ginagawa niya ng joke para masaya yung mga tao na nakasama niya. Pero may malalim siyang pinagdadaanan sa sakit ng puso. Pero nang makilala niya si Sleep sa bus terminal ay nagising sa kanya ang damdamin ng mga hindi niya inaasahan. Tunay na kaligayahan, pero mabilis din ito na uwi sa sakit at pag-ibig. Nagtatanong sa kanya, pagkatapos masaktan ang puso, pipiliin pa bang manatiling natutulog kaysa magising at pagdaanan ang sakit na realidad. Yan po yung sabi niya. So next po tayo. So sa mahalagang pangyayari po ay dito po dapat nating alamin kung ano po ang mga mahalagang pangyayari na dapat alamin dito sa nobela po. So ang unang-una po ay ang pagkikita nila Blossom at Sleep
po sa bus terminal. Ito ay naging simula sa pagbabago ng buhay ni Blossom. Nakakaramdam siya ng tunay na kaligayahan para sa unang beses. So sa pangalawa naman ay pagkakaroon ng mas malalim na relasyon. Habang lumalalim ang pagkakakilala nila dalawa, naging malaki rin ang epekto ni Sleep sa emosyon ni Blossom, mula sa ligaya hanggang sa matinding pagmamahal at pag-aalala. So sa number 3 na po ay paghanap sa sakit at panloob ng conflict dahil sa relasyon. Natuto si Blossom na hindi palaging masaya ang pag-ibig, na hindi rin laging madali ang harapin ng isang emosyon na dala nito. So ito po yung mga mahalagang pangyayari po na kailangan natin alamin dito sa nobela po. So dako naman po tayo sa buod pa rin ng may akda po. So ang kasukdulan ng wake up or sleep. Ang kasukdulan ay ang sandaling kailangan pumili ni Blossom Prim Sasaki kung haharapin niya ang tunay na damdamin na nararamdaman niya na kay Sleep kay Sir Topaz o mananatili siyang natutulog sa ilusyon ng ligaya at kaligtasan sa emosyonal na sakit. Emosyonal na sakit po. So, dito po sa kasukdulan ay si Blossom po ay parang sa kasukdulan po nag-iingat po siya na iniisip niya kung haharapin niya ba ang tunay na damdamin na nararamdaman niya kay Sleep o mananatili siyang masayahin sa kanyang buhay at kaligtasan sa emosyonal na sakit. So dito na ang pinakamataas na tension sa kwento dahil una naramdaman ni Blossom ang tunay na kaligayahan sa piling ni Sleep. Kasi nung nakilala niya si Sleep ay parang sumigla yung buhay niya. So pero subalit kakaiba dito ang posibleng sakit at pagkakabigo kaya siya ay nasa critical emotional crossroads. Ito rin ang punto kung saan ang desisyon niya ay magtatakda sa kanyang personal at emotional na paglago sa wakas ng kwento. So next po, dako na po tayo sa buod ng akda pa rin po, pero sa wakas at resolution ng wake up or sleep. Sa wakas po ay pinili ni Blossom Prim Sasaki na harapin ang kanyang mga tunay na damdamin at emosyon sa kabila ng sakit at posibilidad ng pagkakabigo sa halip na mananatiling natutulog sa ilusyon ng kaligayahan niya po. So natutunan niya na ang tunay na kaligayahan ay kasama ang pagtanggap sa kanyang sarili at sa realidad, kasama na ang sakit at pagkakamali at hamon sa relasyon. Pagkatapos po nun ay nagkaroon siya ng emotional growth at may matured na pananaw sa pagmamahal at sa buhay na nagbibigay diin ng tema ng self-awareness at resilience po. So basically po, sa madaling sabi po, ang wakas ay positibo para sa personal na pagtago ni Blossom kahit pa hindi eksaktong nakaligtas sa lahat ng sakit o problema. Mahalaga na matutunan niya ang kanyang sarili na magpapatawad at harapin ang realidad po. So next na po tayo sa mga tauhan at kanilang mga papel. So dito po ay dito natin makikita yung mga tauhan po. So ito po yung unang tauhan po natin, si Blossom Prim Sasaki. So ang pangunahing tauhan, ang kwento na umiikot sa kanyang emosyonal na paglago. Sa Sleep, si Sleep siya yung nakikilala din ni Blossom. Sila yung dalawang tauhan po talaga sa kwento na nagdulot ng ligaya at sakit kay Blossom. Nagtulak sa kanyang harapin at damdamin niya. Si Cherry po ay isang kaibigan ni Blossom, nagbibigay suporta at pananaw sa buhay. So, sorry po, nanay ni Blossom, pamilya ni Blossom is, nanay ni Blossom po siya. Si Ivy naman po ay isang kaibigan ni Blossom, nagbibigay ng payo at comfort sa mahihirap na sitwasyon. Si minor romantic interest, classmate, o si Azul, siya si Azul po, na nagdagdag ng conflict o insight sa emosyonal na karanasan ni Blossom. Nandito naman po yung tatay ni Blossom, pamilya ni Blossom, nagbibigay ng gabay at value sa kanyang pagpapalaki. Ito naman po yung teacher or mentor po ni Blossom
So, meron pa pong ibang tauhan pero hindi ko lang po nasali yung iba kasi sa sobrang dami nila hindi ko na sakto yung kanba po. So, madami po sila, sila Jenna, kaibigan din siya. Tapos si Ziel po, kapatid po siya ni Slave po. Tapos yung Asol po ay isa po siyang banda. Mayroon siya po sa banda po. So, tapos si Itim naman po ay nandun din sa banda. Si Triangle po ay nandun din sa banda. Yun lang po yung sasabihin ko po sa mga tauhan at sa kanilang mga papel po. So, next na po tayo sa tema ng akda. Sa tema ng akda o yung mga learnings po natin dito sa ang aklat na to o nobela na to ay dapat pagiging totoo sa sarili. Ang kwento ni Blossom ay nagpapakita ng mahalagang harapin ang totoong damdamin kahit masakit sa halip na itago ang sarili sa ilusyon o pagpapanggap. Emosyonal na paglago at resilience. Pinapakita kung paano natuto si Blossom na tanggapin ang mga kaligayahan at sakit at paano ito nagiging bahagi sa kanyang personal na paglago. Isa rin dito ang pagharap sa sakit ng pagmamahal. Ang aklat ay nagtuturo ng tunay na kaligayahan ay may kasamang pagtanggap sa hamon at sakit sa relasyon o buhay. So, pang-apat naman ay self-awareness at decision making. Mahalaga rin ito dahil ang tema ng piliin mo bang gigising at harapin ang realidad o mananatili ka natutulog sa nakaraan. So yun lang po sa tema ng may akda. Dako naman tayo sa estilo sa may akda po. So ito po, number 1 ay character driven. Ang kwento ay nakatuon sa emosyon, damdamin at personal na paglago ng pangunahing tauhan. Si Blossom ay kaysa komplikadong plot o action. Emotional at relatable. Madaling makarelate ang mga mababasa sa damdamin ng mga tauhan, lalo na kapag young adult audience o yung mga kabataan ngayon. Madali lang sila makarelate sa kwento na to kasi parang na-experience dito ng mga kabataan ngayon sa mga high school. So, pangatlo naman ay contemporary modern na wika. Gumagamit ng simpleng malinaw at modernong wika, madaling intindihin ng mga kabataan. Pang-apat naman po ay mga romantic at introspective. So, madalas may halong mga pagmamahalan, introspection at pagninilay sa sarili at relasyon. Panglima naman po, yung panghuli ay conversational at direct. Ang dialogue ay natural na nagbibigay din ng personality ng tauhan tulad ng pagiging masayahin at ang paglabiro ni Blossom. So madaling sabi po, ang estilo ni Diana Vian ay madaling basahin, nakaka-relate din siya sa mga kabataan at nakatuon sa mga emosyonal na nakaranasan ng mga tauhan ngayon na angkop sa young adult temporary romance. So ang reaction ko naman po dito sa pagsusulit ay bilang isang mag-aaral, natutunan ko din na ang wake up or sleep ay mahalagang harapin ang ating tunay na damdamin kahit na masakit o mahirap ang realidad. Ang kwento ni Blossom, Brave Sasaki, ay nagtuturo sa akin ng kaligayahan ay hindi palaging madali at kasamang sakit at hamon. Pero sa pagtanggap ng mga ito, natuto tayong lumago at maging mas matatag bilang tao. Aklat ay madaling basahin at nakaka-relate sa mga kabataan dahil ipinapakita nito ang emotional na struggles na normal sa ating edad. So pinapakita dito na yung mga struggles sa ating buhay ay normal lang at tulad ng pag-ibig, pagkakaibigan at pagkatutuklas sa sarili na nagustuhan ko rin sa paano ipinapakita ni Diana Vian ang pagpili kung gigising o mananatiling matutulog sa nakaraan ay isang mahalagang desisyon na makakaapekto sa ating personal na paglago.
So, para sa akin, ang aklat na ito ay nagbibigay inspirasyon at paaalala na ang tunay na lakas ay pagtanggap sa sarili at mga karanasang bumabalot sa atin. So, yun po yung... So, ang next na po natin po ay yung conclusion po. So, dito po sa conclusion ng kwentong Wake Up or Sleep ay nagpapakita ng pagpipilian ng bawat tao mananatiling tulog at iwasan ang katotohanan o magising at harapin ang realidad ng buhay. Ipinapahiwatig ng kwento na ang pagmulat sa katotohanan ay masakit at o mahirap ay mahalaga pa rin sa personal na paglago. Kasi yung kahit masakit o mahirap yan, meron pa rin yung mga learnings o meron pa rin mga bagay na natutunan mo pagkatapos mo harapin yung mga masakit at paghihirap mo. So sa huli ay hinihikayat ang mabasa sa maging mulat sa sariling damdamin at desisyon po. So dahil dito nagsimulang ang tunay na pagbabago yun, hinihikayat po ng Wake Up or Sleep na mamabasa ay ang mambabasa na maging mulat at maging mulat at piliin ang tamang desisyon kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay at ano yung tama dapat para sa iyo. So dito na po nagtatapos ang aking book report po. Sana na po may matutunan po. Tapos, ako nga po pala si Prince Arocan po. At ito po yung book report ko, yung Wake Up or Sleep. Yun lang po at salamat at maraming salamat.